Hello, I'm Ken and welcome to my channel. Today, movie tayo at hindi basta-basta ito. Pag-uusapan natin ang bagong psychological thriller sa Netflix, Wall to Wall. Grabe to, mabilis ang pacing, matindi ang tension, kaya simulan na natin agad. Pero para gets natin kung saan nagsimula ang gulo, ito muna ang kwento. Si Wong Sung, simpleng tao lang pero may malaking pangarap. Makabili ng sariling bahay sa Seoul. Binenta niya ang garlic farm ng pamilya, kumuha ng loan at finally, nakalipat na sa 84 square meter na apartment. Pero sa unang gabi pa lang, may paulit-ulit na tam-tam-tam na siyang naririnig. Hindi siya makatulog at mula roon, hindi na siya matahimik. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa ingay. Marami pang mas malalim na tema ang itinatago ng movie na to. Una, ang sistema. Makikita natin ang pressure ng kapitalismo. Yung pangarap mong bahay, pwede rin palang maging bangungot. Grabe yung pakiramdam na pagod ka na, pero parang kulang pa rin. Pangalawa, hindi lang physical na pader ang humihigpit, pati isip mo. It has psychological dread and isolation. Ang ilaw, madilim, ang kuha ng camera, sikip. Ang sound design, parang ikaw na rin ang paranoid. Ramdam mo yung pagkabaliw ni Wong Sung unti-unti. Pero teka, ingay lang ba to? Hindi eh. Biglang may backstory, may galit, may manipulan, na-realize mo, ginamit lang pala si Wong Sung para sa chess piece sa gulo ng iba. At ang ending, boom, literal, may namatay, may nawala, pero may naiwan din. Tahimik na ang paligid pero yung ingay parang nandyan pa rin. Bitin, pero sapat lang, pero maganda ang execution. Pero syempre, hindi uubra ang ganitong kwento kung hindi solid ang mga artista. Kaya usapang performance muna tayo. Si Kang Han-yul, grabe. Yung pawis, yung kaba, yung takot, lahat kita mo sa kanya. Hindi mo alam kung siya na ba yung nababaliw o ikaw. Yung supporting cast din, lalo na si Yeon Hyaran at si Seo Yun-woo, lakas makabalanse. Pacing-wise, yung first half, mabagal pero nakakakaba. Yung second half, puno ng twist, medyo gulo na minsan. Some say mind-blowing, others say sabog, but for me, bagay sa team. Pero ito na nga ang mahalaga. Ano nga ba ang mga aral na pwede nating bitbitin after panoorin to? Number 1, sacrifice and depth. People are willing to give up everything para sa stability. Pero minsan, yung inakala mong security, yun pala magiging kulungan mo. Number 2, trust your senses but verify. Oo, instincts is powerful, pero delikado pag sobra. Hindi porkit may narinig ka, totoo na agad. Tama lang ang duda, pero may hangganan din. Pangatlo, don't take peace for granted. Tahimik ang gusto natin lahat, di ba? Pero yung tahimik na lugar, minsan may sigaw na hindi natin marinig. Mental health check, araw-araw sana. Number 4, systems shape us. Ang tanong sa dulo, kasalanan ba ng sistema o kasalanan na rin natin na nagpapaikot-ikot sa gulo? Victim ba tayo o partner rin tayo ng cycle? Now, nabuo na ang picture, ito na ang huling hirit. Wall to Wall is creeping and atmospheric and haunting movie. Kung hilig mo ang mga pelikulang nagpapaisip na may social message at counting mind games, this one's worth your time. Rating ko, 4.8 out of 5. Sobrang ganda ng pagkakaarte, malalim ang tema at mensahe, pero nabitin lang ako sa ending, pero swak sa lahat ng pacing at twist. At dyan nagtatapos ang ating breakdown movie. Salamat sa panonood. Ikaw, anong tingin mo sa Wall to Wall? May natutunan ka rin ba? I-comment mo sa baba. At syempre, huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-click ang bell icon. Kita-kits sa susunod na movie kwentuhan. Ingat kayo. Stay sane!